Ngayong Hulyo taong 2025, isang napakalaking balita ang naghatid ng pag-asa at tuwa sa milyon-milyong senior citizen sa Pilipinas. Inaprubahan na ng Kongreso ang 6,100 peso universal pension para sa lahat ng nakatatanda, kabilang na ang mga hindi kailanman naging miyembro ng Social Security System, SSS, o Government Service Insurance System, GSIS. Ayon sa opisyal na ulat ng Senate Public Information Office na inilabas noong ika-30 ng Hunyo, 2025, ganap nang naipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na layong tiyakin ang buwanang benepisyo para sa bawat Pilipinong may edad 60 taon pataas, anuman ang kanilang pinagdaanang trabaho o kawalan nito. Ang 6,100 peso universal pension ay isang pambansang social pension scheme na itinatakda ang minimum na buwanang benepisyo para sa lahat ng senior citizens. Ito ay partikular na nakalaan para sa mga individual na hindi nakapagtrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor, wala kailanman naging kontribusyon sa GSIS o SSS, hindi tumatanggap ng anumang pensyon o buwanang kita, at kadalasang umaasa lamang sa pamilya, mga kaanak, o suporta mula sa komunidad. Ayon kay Senator Joel Villanueva, na siyang pangunahing may akda ng batas, panahon na upang bigyan ng dignidad ang lahat ng nakatatandang Pilipino, hindi lamang ang may kontribusyon, kundi pati ang mga nagtaguyod ng pamilya sa pamamagitan ng tahimik na sakripisyo sa loob ng tahanan. Batay sa panukala, ang 6,100 peso ay ibibigay kada buwan sa lahat ng senior citizens na hindi pa nakatatanggap ng anumang pensayon. Isasagawa ito sa ilalim ng isang bagong itatatag na ahensya, ang National Pension Assistance Authority, NPAA. Ang pondo para sa programang ito ay kukunin taon-taon mula sa General Appropriations Act, GAA, at wala nang kailangang biyarang kontribusyon o premium. Ang enrollment ay automatiko pagdating ng edad na 60, basta't ang individual ay nakarehistro sa lokal na pamahalaan. Ayon sa datos ng Philippine Institute for Development Studies, PIDS, noong 2024, ang halagang ito ay batay sa minimum cost of living ng isang senior citizen sa bansa. Ayon sa inilabas na timeline ng House Committee on Appropriations, ang implementasyon ng programa ay inaasahang magsisimula sa Oktubre taong 2025, 3 buwan matapos ang opisyal na pagpasa at paglagda ng Pangulo. Gayunpaman, simula pa lamang ng Hulyo taong 2025 ay magsasagawa na ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, at mga lokal na pamahalaan ng pre-registration at validation upang matiyak na makakasama ang mga karapat-dapat. Mula ika-15 ng Hulyo hanggang ika-30 ng Agosto taong 2025 ay isasagawa ang nationwide validation at encoding ng pangalan ng mga senior citizens sa Central Registry. Sa Setyembre taong 2025 naman inaasahang isusumite ng bawat LGU ang kanilang final validated list, habang sa ika-15 ng Oktubre taong 2025 ay nakatakdang simulan ng unang payout ng 6,100 peso para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Hindi na kailangan pang magsumite ng aplikasyon kung ikaw ay rehistradong senior citizen na may updated record sa barangay. Ngunit para sa mga wala pa sa listahan ng Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, hinihikayat ang pagsumite ng valid ID na may birth date, barangay certificate of residency, at affidavit of no pension. Layo nitong matiyak na walang senior citizen ang maiiwan sa bagong sistemang ito. Base sa pinakabagong tala ng Philippine Statistics Authority, PSA, may tinatayang 9.5 milyong senior citizens sa bansa ngayong 2025. Ayon sa DSWD, humigit kumulang 4.2 milyon sa kanila ang hindi saklaw ng GSIS o SSS pension programs, at sila ang pangunahing target ng programang ito. Ang budget na inilang pondo para sa unang taon ng implementasyon ay humigit kumulang 308 bilyong peso. Ayon sa mga eksperto sa pananalapi, posibleng mapanatili ang pondo sa pamamagitan ng realignment ng mga non-performing government assets at reforma sa sistema ng pangungulekta ng buwis. Malaki ang kaibahan ng 6,100 peso universal pension sa dating umiiral na social pension for indigent senior citizens, na nagbibigay lamang ng 500 peso kada buwan at limitado lamang sa mga kwalipikadong indigent o lubos na nangangailangan. Sa bagong programa, una, mas mataas ang halaga, mula 500 peso ay naging 6,100 peso. Ikalawa, hindi na kailangang ituring na indigent para makinabang. Ikatlo, may automatic system at monthly distribution na, sa halip na quarterly distribution na laging naantala o nababawasan. Upang makumpirma kung ikaw ay kabilang sa mga makatatanggap, may ilang hakbang na maaaring gawin. Una, maaaring tumungo sa barangay hall at magtanong sa OSCA focal person. Ikalawa, simula ika-15 ng Hulyo, maaaring mag-login sa DSWD listahanan portal upang i-check ang pangalan sa listahan.
Ikatlo, maaaring suriin ang official bulletin board ng inyong LGU simula Agosto taong 2025 kung saan ilalabas ang mga pangalan ng mga validated beneficiaries. Nagpaalala naman ang DSWD laban sa mga text message, Facebook posts, o sino mang individual na humihingi ng bayad, processing fee, o donasyon kapalit ng registration. Libre ang proseso, at tanging ang LGU, OSCA, at DSWD lamang ang may awtoridad na magsagawa ng encoding at validation. Para sa mga senior citizens na hindi makalakad o may kapansanan, maaaring magpadala ng kinatawan basta may kalakip na authorization letter at ID. Sa kabuuan, ang 6,100 peso universal pension ay isa sa pinakamalaking reforma para sa kapakanan ng mga nakatatanda sa kasaysayan ng bansa. Ito ay konkretong hakbang para kilalanin hindi lamang ang mga profesional at manggagawa, kundi pati ang mga inang naging ilaw ng tahanan, mga lolo at lola na tahimik na nagtaguyod ng pamilya, at mga simpleng mamamayan na hindi naging bahagi ng formal na ekonomiya. Hindi na kailangang umasa sa donasyon, limos, o ayuda. Sa ilalim ng programang ito, garantisado ang buwanang suporta na magpapagaan sa kabuhayan at magbibigay ng dignidad sa kanilang pagtanda.